Well, as a lawyer and as the defendant in that case, syempre sabihin ko matatalo ko siya. Paano pong paraan, sa paano pong paraan, ano po yung, saan galing po yung inyong kumpiyansa? Dokumento. Batangas RTC, naglabas na ng summons para kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa 111 million damage suit ni Congressman Leandro Leviste. Inilatag na ng korte ang halaga ng danyos na hinihingi ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste laban kay Undersecretary Claire Castro. Batay sa court order na may petsang January 28, 2026, binigyang daan ng korte ang beripikadong reklamo ni Leviste at nagpalabas ng summons laban kay Castro. Sa kautusan ng korte, nakasaad na the court gives due course to the complaint. The branch clerk of court is ordered to issue summons in accordance with existing rules. Nag-ugad ang kaso sa umano'y mapanirang pahayag laban kay Leviste, kaugnay ng kanyang negosyo sa solar power. Batay sa reklamo, inakusahan ni Leviste si Castro ng false, reckless at malicious statements sa Enero 10 na episode ng kanyang YouTube vlog na Batas with Attorney Claire Castro. Tinalakay umano roon ang dating interes ni Leviste sa solar power at pinaratangan siyang nagbenta o nag-flip ng congressional franchise nang walang pahintulot ng Kongreso at ipinahiwatig pa na ang prangkesa ay political favor noong Administrasyong Duterte. Mariing itinanggi ng mambabatas ang paratang. Ayon sa kanya, walang naibentang legislative franchise at ang tinutukoy sa vlog ay bintahan ng shares sa hiwalay na corporate entity na hindi may hawak ng congressional franchise. Dagdag pa ni Leviste, gumamit umano ang vlog ng selective news clips at komentary na nagdulot ng maling impresyon na siya ay lumabag sa batas na nakasira sa kanyang reputasyon. Ayon sa dokumento, humihingi si Leviste ng kabuuang 111 million sa ilalim ng Article 33 ng Civil Code na binubuo ng 100 million bilang moral damages, 10 million bilang exemplary damages at 1 million bilang attorney's fee, bukod pa sa gastos sa paglilitis. Nakasaad din sa utos ng korte na ang summons ay isasagawa sa pamamagitan ng Regional Trial Court of Manila dahil ang tanggapan ng akusado ay nasa loob ng Malacanang compound. Ayon sa order, ang address ng nasasagdal ay nasa second floor of the new executive building, Malacanang compound, Jose P. Laurel Street, San Miguel, Manila. Inatasan din ang counsel ng nasasagdal na magsumiti ng notice of appearance alinsunod sa mga umiiral na alituntunin ng korte. Nilagdaan ang kautusan ni Presiding Judge Janeline B. Gainzatang na inilabas sa chamber ng korte noong Enero 28, 2026. Matatandaang minsan nang nilinaw ni Leviste na hindi raw niya nais masaktan si Castro sa kasong isinampa niya laban dito. Dahil kasama po ni Attorney Topacio, tayo po ay nagsampa ng kaso kay PCO Undersecretary Claire Castro dahil sa kanyang mga hindi totoong pahayag tungkol sa akin sa kanyang blog, at ito po ay hindi para masaktan si Yusek Claire Castro, ito po ay para depensahan ang pangalan ko. Pwede namin sanang kasuhan si Yusek Claire Castro ng kriminal, pero ako po ay may awa naman at hindi natin pa siya kinakasuhan ng kriminal. Hindi natin gustong makulong siya pa. Pero ang isang layunin natin ay mag-isip naman ang publiko na unang-una, umaharap tayo dito. Sinagot ko po napakaraming mga katanungan sa media dahil wala po tayo ititago kung sisimpo tayo sa ating advokasya para sa transparency, at ang lumalabas may mga nagpapalinis ng usapin na ito. Pero ang pakay po natin dito ngayon ay ipakita na tayo po ay para sa transparency. Kinasuhan natin si Yusek Claire Castro dahil hindi totoo ang kanyang mga pahayag, at sana pagkatapos ito magkaroon naman ng mas proaktibong talakayan siya sa kanyang mga blogs tungkol sa mga magagandang gawain naman ng administrasyong ni PBBM laban sa korupsyon, at magtulungan na lang po tayo para linisin ang DPWH. Maraming salamat po sa inyo. Yusek, siguro simulan lang natin, hinga na po namin kayo ng reaction po dito. No? Natanggap niyo na po ba yung kopya po ng summons na nilabas po ng Balayan RTC tungkol po dun sa civil case laban po sa inyo ni Congressman Leandro Leviste?
Hindi pa? Si serve yan ng sheriff o kaya ng process server. Hintayin ko na lang. Apo. And ano pong next step po ang plano po ninyo kapag natanggap niyo na po yung document? Gagawa ng sagot. I will file the answer with the counterclaim. Compulsory counterclaim. Pero anong reaksyon niyo, ma'am, na yun nga, nag-issue sila ng summons at sabi ay may basehan yung isinampa ni Kong Leviste dahil kayo daw po ay nag-issue o nagbigay ng false and malicious statements sa inyong vlog. No, hindi naman yung sinabi may basihan. Ibig sabihin, natatama lang yung gawa. So, kailangan bigyan ng kailangan lang ipadala yung summons. Hindi pa yung judgment on the merits. Okay. So, kumbaga, talagang process at kailangan, part ng process yung summons. Kaya kailangan nyo rin sumagot. Hindi ako magugulat dyan kasi ginagawa namin yan eh. Diba? Pag kami nagpa-file ng complaint, yan talaga yung hinihintay namin. Order na yung summons ay mapadala sa defendant. So, hindi naman siya nakakagulat. Siguro kasi nga, yun yung buhay ko eh. No, bilang trial lawyer, hindi ako magugulat sa ganyang klaseng order. Kaya sabi ko, hihintayin ko yung sheriff na magdadala sa akin personally ng summons. Pero ma'am, although kayo ay nagbigay na rin ng pahayag regarding dito sa kasong isinampa ni Congressman Leviste, pero may we get again your statement kasi inaakusahan nga po kayo na malisyoso yung naging pahayag nyo sa inyong vlog tungkol dun sa kanyang solar power business. Makailang beses kong inulit yung video na sinasabi nila. Although kasi hindi ko alam kung ano yung mga video sinabi nila eh. 3 kasi yung ginawa ko eh. So, sa 3 ginawa ko, wala akong nakitang malicious na sinabi ko. Kasi matatandaan ko, doon pa rin sa first video pa lang, the first time na nagsalita si Ombudsman Rimulya, sinabi ko pa in the middle ng aking video. You can watch that, Victoria and Christian. Apo. Sabi ko, kung wala namang nilalabag na batas dito, there's nothing to worry about. Yung pa yung sabi ko sa aking mga ka-clear, sabi ko, huwag tayo maging judgmental. So, in-explain ko lang naman doon kung ano yung franchise, paano nagkaroon ng conflict of interest, in general, and as a lawyer, explain mo sa viewers mo, ano ibig sabihin nito, bakit bawal mag-divest. Pero para sabihin na inakusahan ko siya, na nagbenta siya ng kanyang franchise, no, wala tayo sinabi doon. Kasi ang pinanggalingan lang noong aking reaction video ay si Ombudsman Rimulya, pati yung isang news sa isang TV network. So wala akong kinakatakutan doon. Kumbaga pinaliwanag lang as a lawyer kung ano ang ibig sabihin nun at kung ano ang implication. So let's leave it to that. Abangan natin ang magiging development niyan kasi nga hindi pa nga natatanggap ni Yusek yung summons. Pero speaking of Congressman Leviste, Yusek, matanong na rin namin po ang reaksyon ng Malacanang dahil nagre-request daw po pala si Congressman Leviste ng 5-month travel authority. Siyempre si Congressman Leviste medyo naging key personality na rin po siya dito sa issue ng flood control dahil ang dami po niya mga nilabas na mga statements at even mga documents. Ano po ang reaksyon niyo dito, ma'am? Magbabakasyon siya 5 months. Ba? So, well, public servant siya. Tama ba yun? Nasa kanya yan. Kung gusto niya magbakasyon ng mahigit 5 months, it's up to him. Hindi naman po namin hindi po hawak ng executive ang Kongreso. So, kung gusto niya magbakasyon, decision niya yun. Wala namang nag-uutos daw ba, ma'am, from the administration na siya ay magbakasyon or tumahimik muna? Yun kasi sinabi niya, merong, if I'm not mistaken, merong nagsabi sa kanya from the administration parang to take a break muna. Parang hindi yan ang pagkakadinig ko, Victoria. Ang nadinig ko sa news, sinabi daw ng kanyang ina. Ba? Tama ba ako, Christian? Parang pagkakadinig ko, yun ang sabi ng kanyang ina. So, wala siyang personal knowledge. So, definitely, we will deny. At hindi yan totoo. Dahil kung yan talaga ang gusto ng administration, di ba dapat noon pa? Nung kasagsagan pa. Saka sinabi niya, de facto martial law tayo eh. Bakit siya pakikiusapan? Diba? Ito ma'am, So, sabi niya, nasa personal knowledge dun. Opo. Ito ma'am, ang sabi niya, I asked for the travel authority upon the request of representatives of the administration who asked that May I go kasunod yan. abroad. May kasunod pa yan.
Okay, he added that the request was made to his mother. At yan daw yung nasabi ng kanyang ina. Parang kumbaga ay parang ipinarating sa kanya through his mother, Senator Lauren Legarda. Pero But that's fine. He has no personal knowledge to talk about that. So, ang mangyayari niyan, ang tatanungin dyan, si Senator Lauren. Diba? Eh, paano ko sabihin kung hindi totoo? O di ang sabihin naman niya, nanay niya hindi nagsasabi ng totoo. I guess, So, yung mga gitong klase mga salita, hindi na, ito nga sabi ko nakakatawa at sayang yung oras namin para siya ay tugunan. So, it's up to him to prove that, pero on our part, hindi yan totoo. And ma'am, lipat kami ma'am, samantalahin na rin namin. Kasi tomorrow, magsisimula naman yung Yes. impeachment process or hearing sa Committee on Justice ng House of Representatives. Your reaction again ma'am on this? At ang Pangulo po ba ay magmo-monitor? Tingin ko, sa aking palagay, ang Pangulo, uunahin muna magtrabaho kaysa mag-monitor dyan. Kasi alam niya sa sarili niya at sinabi niya naman din sa akin na wala siyang nagawang impeachable offense. At alam niya ang proseso, so uunahin niya magtrabaho muna. Yun naman ang Pangulo, unahin ang trabaho. At ang Malacanang ma'am, hindi naman worried dito sa impeachment complaint laban sa Pangulo? Hindi worried on a part, on the way, and dahil sa reason, on the basis na alam ng Pangulo na wala siyang ginawang mali. At marami naman din, ako personally, monitor ko, yung mga sinasabi ng mga ilang legal luminaries, ilang legal experts, may constitutionalist pa, na nagsasabing mahina ang mga kasong isasampa or rather isinampa sa kaso sa impeachment complaint dahil walang basihan ito, kundi puro dyaryo, puro spekulasyon. So, ang mga mambabatas ba, hindi naman siguro sila ganun kababaw dahil mag-iisip din sila, mag-a-analyze din sila, hindi para pa sarili, kundi para sa bayan. pero ma'am, how will the palace also make sure sa publiko na although syempre separate na branch naman ang legislative sa executive, pero dahil marami rin naman pong kaalyado ang presidente sa lower house, ay hindi naman mababahiran po ng influence ng palasyo o ng Pangulo yung magiging impeachment proceedings po laban sa kanya? Nung marami sinasabi, makailang impeachment ng pinag-uusapan natin, nauna pa yung kay VP Sara, di siya naggawa ng anumang influensya. So we can expect the same. Ma'am, yesterday, meron pong motorcade sina former Representative Mike Defensor calling for the resignation of President Bongbong Marcos. Although nag-issue na rin kayo ng statement, ma'am, pero may we get you on the record on this. Anong reaction po ng pamahalaan? Bakit sila nagmo-motorcade? Kumakalaban sila sa korupsyon? Tama? Hindi ba yun napaka-ipokrito on their part? Alam naman nila nung nakaraang administrasyon, umamin na yung kanilang puon, yung kanilang iniidolo na si dating Pangulong Duterte. Na siya ay corrupt at siya ay nagnakaw. May nadinig ba tayo sa kanya? May nadinig ba tayo dito sa mga umiidolo kay dating Pangulong Duterte? Hindi ba parang naging enabler pa sila sa issue ng korupsyon? Nandiyan yung issue ng corruption about formally. Nadinig mo ba sila? So, ngayon sila lalaban sa korupsyon na ang Pangulo ang nanguna para maimbestigahan tong flood control projects na maanomalya. Nung binanggit ni dating Pangulong Duterte na maraming ghost projects sa kanila, year 2020 pa, sumigaw ba sila? Nagrally ba sila? So, sasabihin nilang kumakalaban sila sa maanumalya at sa korupsyon. Huwag silang sumausaw ng ganyan. Dapat nung pa sila sumigaw. 2016 to 2022, dapat nag-iingay na sila. Pero tumahimik sila. Hindi ba? Oo, mukhang marami pa rin mga kumukontra rin talaga kay Pangulong BBM, ma'am. Pero doon naman po sa matter of impeachment na desisyon ng Supreme Court, ma'am, although sinabi nyo na we should respect, pero would you agree as a lawyer sa ibang mga nagsasabi na nagkaroon ng judicial overreach ang Supreme Court dito sa desisyon nila sa impeachment case ni VP Sara? As a lawyer, not as a palace press officer. Yes, to. ma'am. Oo. Una-una, syempre, respetuhin natin ang desisyon ng Supreme Court. Ako, as a trial lawyer, syempre may mga cases, hindi lang ito. May mga cases na tayo na, bakit naging ganun yung desisyon ng Supreme Court? Diba? Pero, may mga pagkakataon din naman
matapos ang ilang taon, yung dating naging decision ng Supreme Court, inaabandon na nila at nagkakaroon ng bagong jurisprudence. So, ganun lang yun eh. Kung tayo ngayon ay tumututol, wala tayong magagawa dyan kasi yan ang naging decision ng Supreme Court. Kung may judicial overreach dahil napakialaman di umano ang mga rules ng na dati pang pinapatupad ng House of Representatives, can be, yes, yan ang pananaw ng iba, maraming constitutionalists, maraming legal luminaries na nagsasabi, yes, may judicial overreach. But at the end, wala tayong magagawa dyan kundi patupad kung ano ang sinasabi sa Supreme Court dahil yan yung jurisprudence ngayon. Dahil pagka hindi niyan sinunod, mangyayari niyan, lahat na naman na maaaring maging ma-impeach, tatakbo pa rin sa Supreme Court. At sasabihin na it violates yung jurisprudence. So, wala. Siguro, time will come kung darating man yung panahon. Kaya lang, sabi naman ng House, babaguhin nila yung rules nila based sa Supreme Court. So, there will be no more question in the future pag gano'n. And again, yan ay sagot ni Yusek as a lawyer. Unless pala, yes, as a lawyer. Unless, ang panukala ni Senator SP Tito ay baguhin yung konstitusyon regarding Yes. the impeachment. So, most probably, kung ito ay mangyayari, baka detalyihin na nila kung ano yung rules dyan para wala ng gray area at there's no more room for interpretation. Apo. And speaking of Chacha, Yes. Yusek, pinalutang po ulit nga yung usapin ng makakailangan po i-amend ang ating constitution. Ang Malacanang po ba, napag-uusapan po ba ulit sa Malacanang ang usapin po ng Chacha at ano po ang posisyon ng Pangulo tungkol po sa charter change? Yung huli kasi namin pag-uusap, alam mo yan, Christian, with the economic team. So talagang hindi na pag-uusapan yan. Ang gusto ng Pangulo, nung nagkaroon ng meeting, let's move forward. 'Di ba? Yung mga usapin ng flood control projects, hayaan na natin to sa mga investigating bodies. Hayaan na natin sa Sandigan Bayan at Korte ito umandar. Pero on the part of the executive, mag-move forward ang executive para sa pagtatrabaho, programa at para sa ekonomiya. So tuloy-tuloy na kami. Tuloy-tuloy na ang Pangulo sa para maiangat yung ekonomiya. Pero, Masyado naapektuhan ang ekonomiya ng mga usapin ng flood control projects. So, on his part, he has done everything. So, hayaan na natin ang korte dyan. Hayaan na natin ang investigating bodies magpatuloy ng pag-iimbestiga. On the Chacha, ma'am, sabi rin ni SP Soto, possible na aside from yung impeachment, kaklarify nila, baka may magalaw na rin na economic provisions kasi matagal na rin naman pinag-uusapan yan. So will that help, ma'am, considering na priority ng Pangulo, yung economy nga? Nung una, nakita ko naman nung unang taon ng Pangulo, hindi siya pabor sa Chacha. Hindi siya pabor dyan. Dahil sabi niya may paraan para maayos ang ekonomiya without amending the Constitution. So yun yung una niyang pananaw. After a year, malamang may nagsabi sa kanya na kailangan for the economic provisions na ma-change. So sabi niya, okay, when it comes to economic provisions, pwede. Pero other than that, wala. So ngayon, wala akong alam kung meron siyang pagbabago sa kanyang pwedeng ideya, no? O pwedeng kanyang i-suggest kung magkakaroon ng constitutional change. Pero wala kasi napag-usapan. So ngayon, wala talaga napag-usapan. Okay. At ma'am, panghuli na lang sa akin. On the issue naman of Zaldico, ma'am, kasi Malacanang is in coordination also with DILG. Yes. At si DILG Secretary John Vic Remulla, sabi niya last week, nalilipad siya in light of yung paglabas ng document from the Supreme Court na nagsasabing nagpakita Sa si Zaldico sa Sweden. May any update ba kayo, ma'am, sa DILG on the whereabouts of former Congressman Ko? Wala pa. Nung Friday, itinatanong ko din, naghihingi ako ng update, pero kung ano lang yung huling sinabi ni Secretary John Vic, doon lang muna tayo magre-rely. But still, patuloy pa rin naman po ang DILG at ang iba nating law enforcement agencies para po mapauwi si Zaldico dito sa bansa. Apo, and sa akin ma'am, last na lang po, higit 1 week na Kahit rin hindi po. pala, so okay lang, wala pang itak lang. Nakahigit isa. Ituloy natin.
Ma'am, I think si Sir Danny Buenafe gustong ituloy yan sa susunod na programa. Pero ma'am, The nakahigit. problem with Sir Danny, like 10:30 kasi siya ng umaga, di ba? Opo, pag weekdays. Opo. Pero pag Alam mo naman, after namin, Christian. ma'am, si Sir Danny na. Nakaabang Diba? din. Pero ma'am, kasi more than 1 week na nakapagpahinga ang Pangulo nung siya po ay na-diagnose ng diverticulitis. Coming this week, can we expect him ba na lalabas na po ng palace for outside Malacanang activities? Tingnan natin na, Christian, kasi wala pa sa akin yung schedule kung saan Apo. kung saan yung kung lalabas pa siya. So, siguro mamaya or by tomorrow. Oh yeah, siguro by mamaya, Apo. in the afternoon. Apo. I can say baka malaman ko na yung mga schedule. Ano po. And based po sa mga na ipaparating po na info sa inyo, kamusta po ang observation so far po ng kanyang medical team? Is he talagang getting better ng mas better po? Oo, kasi nung Friday na nag-usap kami, ang dami niya nang sinabi na dapat ito gawin, ito dapat ganyan. So, nag-joke na siya, off-cam, so wala namang problema. Wala siyang problema. Okay po. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.